Kung ebidensya ang pag-uusapan, kumpiyansa ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa kanilang dalawang nakahaing perjury complaints laban kay Ramil Madriaga. Pero batid ng abogado ng Vice Presidente na si Attorney Paulo Panelo sa mga posibleng kahinatnan ng mga reklamo dahil ang Taguig City Prosecutor's Office ay nasa ilalim ng Department of Justice. Alam naman natin na of course, kontrolado sila ng Malacanang. The Secretary of Justice is of course a cabinet member of PBBM na kalaban sa politika ng ating Vice President. Sa kabila nito, pinili umano ni VP Sara na ituloy ang paghahain ng reklamo sa piskalya. Kaya naman ginawa nila ang lahat ng paraan para maging airtight o walang butas ang kanilang mga complaint sa puntong hindi ito basta-basta madidismiss. Kaya umabot ng ganito, 750 pages itong second complaint, yung first complaint 300 pages, para walang butas, para mahirapan sila kahit gusto nilang i-dismiss. Dahil sa politika, may hirapan sila. Kung i-dismiss man nila, magmumukhang sinadya nila para lang siraan itong si VP Sara. Ayon kay Attorney Panelo, hindi lang affidavit ang isinumite nila sa Office of the City Prosecutor ng Taguig. May kalakip rin itong mga dokumento, certification at sinumpaang salaysay ng mga taong makakapagpatunay na peke umano ang mga testimonya ni Madriaga. Kabilang sa mga pinasisinungalingan ay ang tinatawag na manager's check, mga lugar kung saan umano isinagawa ang paghahatid ng pera at ang mga taong sinasabing kasangkot sa mga transaksyon. Iginiit ng kampo ng Vice Presidente na hindi tumutugma sa mga sinumpaang pahayag at records na kanilang nakalap ang mga detalye ng supplemental affidavit ni Madriaga na binasa nito sa House Justice Committee para sa impeachment proceedings noong Abril. We want to show the people also na ganitong klaseng testigo ang balak gamitin ng prosecution laban kay VP Sara. Malicious, baseless, and desperate witness. So ganun din yung character ng mga taong nasa likod ng impeachment. Wala talaga silang basihan, talagang politika lang ang habol nila. Sa ngayon, ayon kay Attorney Panelo, submitted for resolution na ang unang perjury complaint na inihain noong March 4. Habang ang ikalawang reklamo naman ay isinampa nitong Lunes, August 17. Hiniling ng kampo ng bise na makonsolidate ang dalawang reklamo sa Prosecutor's Office. Si Ramil Madriaga ay ang self-confessed bagman umano ng pangalawang pangulo na kasalukuyang nakakulong sa Camp Bagong Diwa dahil sa kasong kidnapping. Isa rin ito sa inilistang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ni VP Duterte para sa aligasyon ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.